Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniyan ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mag-live-in partner, napalgam patay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mga biktima, nakahiagom og mga samad dinunggaban ug tinigbasan. 12 anyos nga batang babae, patay human nabuthan sa napunitan nga lata nga dunay sulod nga posibleng granada sa General Santos City. Sulaw nga street light sa barangay Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Gireklamo sa mga motorista tungod delikado sa disgrasya. Vice President Sara Duterte, gisaway nga nanimaho og ilimnon si PBBM bisan buntag pa lang atol sa pagsumiti niini kaniadto sa iyang resignation isip DepEd Secretary. Og crispy apan-apan o fried grasshopper, patok nga exotic food sa Polomolok South, Cotabato. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nasunugan na nga basa pa tungod sa ulan. Kini ang sitwasyon sa ubang nasunugan niadtong Lunes nga nagtinir sa usa ka gym nga gihimong evacuation center sa usa ka tuluhaan sa Davao City dihang gibaha ang syudad niadtong Martes. Gisulod na og tubig ang gym sa Leon Garcia National High School sa Barangay Arcastillo, Agdao, Davao City nga gihimong evacuation center para sa mga nasunugan niadtong Lunes dihang mibundak ang ulan niadtong Martes sa hapon. Wala man hinuon misaka pag-ayo ang tubig apan nabasa ang flooring sa naka-install nga modular tents. Mihubas man hinudayon ang tubig dihang miundang sab ang ulan. Giling gibalhin sa classrooms ang 56 kaapektadong pamilya. Duha ka babaeng estudyante ang nakuryentehan dihang nagdula sulod sa tulungaan sa Samal Island. Usa, patay. Sumala sa kapulisan, nagdula og dakpanay ang duha ka estudyante nga nag-edad og 14 ug 15 anyos dihang nasaghiran matud pa ang live wire sulod sa compound sa ilang tulungaan sa Purok 5, Barangay Mambagobi, Bapak District sa Samal Island sa Davao del Norte niadtong Martes sa hapon. Ang live wire konektado sa electric post sa Northern Davao Electric Cooperativo Nordeco. Nadala sa ospital ang mga biktima apan namatay ang 14 anyos. Ginasulian pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang pamilya sa mga biktima ug ang tulungaan. Lakip ang Nordeco. Patay ang 12 anyos nga batang babae sa General Santos City human nabuthan sa napunitan nga lata nga dunay sulod nga gituuhang granada. Ani ang detalye. Halos dili na mahitsura ang lawas sa 12 anyos nga batang babayi samtang nakapatong sa duyan diyang napalgan sa mga kabanay ug silingan niini human nadungog ang kusog nga pagbusikad sa likod sa panimalay niini sa Zone 4 Purok Mudia, Barangay Labangal, General Santos City, banda 2:20 sa hapon adlawng Miyerkules. Ni kalit og buto, paggawas namo ang diri ni kuha na siya ang kanang murag ang iyang aso puti ni ana na. Naa siya sa duyan, ang duha man gud niyang kamot wala na, then diri ang pinakadagko og sama, then diri niya. Sumala sa magulang sa biktima, saysay sa iyang manghod nga nakapunit daw ang igsuong biktima ug usa ka lata gikan sa kasagbutan sa maong lugar. Nagpasidaan pa daw ang biktima nga dili kini hilabtan, apan diyang milakaw matud pa ang biktima. Didto na nadungog ang pagbusikad. Sumala sa kapulisan, posibleng dunay granada ang maong lata. Ana siya nga dili lagi mong manghilabot sa gamit nako. Dito sa may kasagbutan, dito man siya gikan. So bali siguro nakita niya abi niya kanang dulaan lang. Naay garnada di ay. Mautong gibuto sa iya. Kato ang sa ato ang EOD kay naa sila nakita mga sharpener na kuan sa parte sa Granada dito sa area mismo og napoy nakita mga gunting dito. Matud sa PNP, ang gituhuang eksplosibo posibleng resulta sa improper disposal sa mga individual nga nalambigit sa land disputes sa dugay na nga panahon. Dari nga part nga which is most nagaano og mga land dispute previously mga pila ka tuig nilabay no ato man yun nang namatikdan nga adunay gyud mga gubot dati. Pero mao siguro na ilan na lang siguro kay nahadlok na sila or ilan na lang pero dili lang proper ang pag-dispose sa ilahang mga illegal nga mga butang.
Gani, doon na sab sila nadawat nga report nga doon na say rifle grenade nga napalgan sa laing lugar sa maong barangay sa Milabayng Bulan. Gisulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang barangay kalabot ni ini. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa maong insidente. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sarah. Sakyanan sa Land Transportation Office Region 9 nahaybol sa tubigong bahin sa kalsada sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Upat ka mga sakay ni ini naluwas. Ani ang detalye? Daw misalom na kining puti nga pick-up sa tubigong bahin nga daplin sa kalsada sa Purok 4 Barangay Gadiangan sa Imelda, Zamboanga, Sibugay. Human na disgrasya pasado alas 5 sa hapon adlawng Miyerkules. Hinuon naluwas og wala ra makahiagom og samad sa lawas ang 27 anyos nga lalaking driver ni ini. Lakip na ang laing tulo ka mga sakay nga pulos empleyado sa Land Transportation Office Region 9. Ang maong sakyanan nga nahumol sa tubig gitabangan og rescue sa Imelda Municipal Fire Station. Matod sa Police Regional Office 9, pabiyahe gikan Pagadian City padulong unta sa Zamboanga City ang maong sakyanan apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan dito na kini na disgrasya. Based po sa investigation natin, napag-alaman, nawalan ng control yung driver dahil pataas yung daan tapos medyo paliko. Dumating sila sa part na yon, nahulog yung sasakyan nila sa swampy na area. Wala naman po silang natamong mga sugat pero yung sasakyan po nila is na-damage. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima lakip na ang buhatan sa LTO9. Efren Mamak, 1 Mindanao. Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang pahayag sa Malacañang nga giingong complete failure siya niadtong panahon nga milingkod siya isip Secretary sa Department of Education. Ani ang report ni Argil, relator. Nabiyaan na ang education system sa Pilipinas kung itandi ngadto sa developed countries sa tibuok kalibutan. Sumala ni Vice President Sara Duterte. Dugang sa bise, daghan og pwedeng himuon para sa modernisasyon sa edukasyon. Tuod man si Pangulong Bongbong Marcos, nagkomento sa estado sa edukasyon sa nasod ug epekto niini sa kabataan. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Pahinumdum sa spokesperson sa palasyo ngadto sa bise. Duha ka tuig nga gidumala sa bise ang departamentong iya karon nga ginasaway. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Tubag sa bise, kinahanglang dawaton ang kamatuuran sa problema sa edukasyon aron mahuna-hunaan ang saktong solusyon. Wala sab matud pa siya masayod kung asa gikan ang gisulting complete failure siya isip DepEd Secretary, sanglit lahi matud pa ang ipakitang aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong iyang personal nga gisumite ang iyang resignation letter niadtong June 19, 2024. And then sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Dihang pinal ang desisyon sa bise nga muhawa sa DepEd, gioferan matud pa siya ni PBBM og laing posisyon. And then ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin,
pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Klaro matud pa nga gisulayan ni PBBM nga i-reconsider ni VP Sara ang iyang desisyon nga mag-resign. So, ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Duna pa'y gibulgar ang bise, labot kang PBBM. Pag alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. Amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Depensa ni Yusek Castro, walay kamatuuran ang pasangil ni VP Sara ug lakip matud pa kini sa propaganda aron dautan ang Pangulo. Anaa karon sa The Hague si VP Sara aron bisitahon ang iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. 60 anyos nga babae na palgang patay sulod sa ilang payag sa Santa Cruz, Davao del Sur. Lalaking live-in partner ni ini napalgan sabga patay sa kasagbutan. Ang mga biktima pulos nakaangkon og mga samad dinugaban ug samad tinigbasan sa nagkarehang parte sa lawas. Nakaalerto si Arjun Relator. Nagkadugo ug wala na'y kinabuhi dihang nakita ang lawas sa usa ka 60 anyos nga babae sulod sa ilang payag sa Purok Matatag, Barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur, Miyerkules sa buntag. Pipila ka metros ang gilayon gikan sa payag. Nakita sab ang patayng lawas sa 58 anyos nga lalaking live-in partner ni ini sa kasagbutan. Sa nakita, may mga sabors dun sa kamay at sa katawan ng babae. At saka yung sa lalaki naman, may hakon sa forehead at saka back portion na kanyang ulo. Sa inisyal nga investigasyon sa Santa Cruz Municipal Police, base sa pakighinabi nila sa anak, alas 6 sa buntag ni adtong adlaw, miadto ang anak sa Pinoy-anan sa iyang ginikanan aron nga maghatod og pagkaon. Apan nakurat na lamang siya, diyang nakitang nagkadugo ang iyang inahan ug wala na'y kinabuhi. Hilit ang maong lugar, busa ana pa sa 300 meters ang distansya, una siya nakapangayo og tabang. Diyang unang girespondihan sa Barangay Tanod, nakita ang nagkadugo sa mga lawas sa lalaking biktima. 230 meters ang gilayon gikan sa ilang payag. Kung sa family for autopsy, para malaman talaga yung mga cause of death nila. Padayon pa nga ginaimbestigahan sa kapulisan ang maong hitabo, lakip ang motibo o kinsa ang mipatay sa duha. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa mga biktima. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Hayag na ang mga kalsada sa Upper Kamaman-an sa Cagayan de Oro City tungod gigamitan na kini og bag-ong mga LED lights. Apan, reklamo sa mga motorista tungod sulaw kini matag gabi nga peligro sa disgrasya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mas hayag na ang pipila ka mga kadalanan karon palibot sa syudad sa Cagayan de Oro City tungod gipang ilisa na ang mga karaan nga halogen street lights ngadto sa light emitting diode kun LED lights. Sama ni ining pipila ka mga parte sa Upper Kamaman-an sa Cagayan de Oro City. Apan ginareklamo karon sa pipila ka mga motorista ang pipila ka mga poste sa kuryente sa sitio Paglaom tungod sulaw sa mata ang maong mga suga. Peligroso matud pa kini ilabi pa kung panahon sa gabi ug kung mag-ulan. Sulaw kayo murag kuan ba mura siya karmitang lightning. Kung makalitan ka kuan kay taw-taw na siya sa mga bantayan siya. Taw-taw na. Delikado kayo kay di mo gud maklaro ang dalan. Then kanin taas pa gyud kaayo padung pa gyud dito. Dugang pa sa kalisod sa mga motorista
ang patungas ug liko-liko nga dalan. Daling gipaabot sa GMA Regional TV1 Mindanao ang reklamo sa buhatan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy. Pinaagi sa iyang spokesperson na si John Gilmore Actob, may pasalig kini nga hatagan gilayon og solusyon ang maong problema. Ato sa nang i-report una sa city engineering or sa city equipments nato kay naamanggoy areas no na sa atong mga barangay nga ang gion na no, naay mga projects sa mga barangay nga street lighting no basing sa ila na no, but rest assured maksyonan na. Makig-alayon sab sila sa opisina sa barangay Kamaman-an aron nga mabutangan una og mga warning signs ang maong lugar. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakuhaan og video ang rambol sa pipila ka mga kabatan-unan sa usa ka gym sa lungsod sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ang maong insidente giimbestiga na sa otoridad. Ani ang detalye. Sa video nga mikatag online, makita kining pipila ka kalalakin-an nga dunay gitabangan og kulata, samtang dunay say mga nanglabay og mga bangko. Nahitabo kini sa usa ka gym sa Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat pasado alas 2:30 sa kadlawon adlawng Domingo. Sumala pa, pahumanay na kuno ang aktibidad sa Linggo ng Kabataan Officials Night diyang nahitabo ang insidente. Apan ginasuta pa kung unsay hinungdan lakip na ang pag-ila sa mga nalambigit sa maong rambol. Ang maong insidente gikondena sa Pambayang Federasyon ng Sangguniang Kabataan Senator Ninoy Aquino. Rest assured, the matter has been properly addressed and turned over to the appropriate authorities. Formal actions, including the filing of charge and claim for damage against those involved, are already underway to ensure accountability and justice. Nanawagan kini sa publiko nga dili ipakatag ang maong video online. We urge to everyone to exercise responsible use of social media and to respect the dignity of all individuals and institutions affected by this incident. Padayon ang ilang investigasyon sa insidente. Efren Mamak, 1 Mindanao. Doon na bagong kontraktor nga mo'y mukolekta sa basura sa Cagayan de Oro City. Apan karon pa lang nagpasidaan ang LGU sa posibleng pagkadelatar sa garbage collection samtang anaa kini sa transition period. Ada report ni Cyril Chavez. Gibutyag ni Cagayan de Oro City Councilor Eric Salcedo, chair sa Committee on Environment sa Konseho, ang napiling bagong kontraktor nga mangolekta og basura sa syudad. Matod ni Salcedo, nga maong kontraktor nga midaog sa Bids and Awards Committee ang mupailuwom pa sa ebalwasyon. Ilabi na sa nasinating problema kaniadto sa unang kontraktor, ang dili tempranong pagkolekta sa mga basura sa syudad. Pero sigurado ko nga dalion ginanila kay mo-expire man ang contract sa kuan. Mo-expire man ang contract sa ining kuan karong 24. Dugang ni Salcedo nga sanglit karong simanahan na lamang taman ang kasamtangang contract sa unang kontraktor. Gilauman nga dili na kini magpadagan pa og daghang garbage trucks lakip mga kolektor. Busa ubos sa Klenro, kinahanglang makakuha kini og 20 ka mga dump truck nga mo'y mukolekta sa mga basura alang sa transition sa bagong kontraktor sulod sa 2 ka semana. Sayod ang LGU nga dili kini paigo og maapektuhan ang bukirong barangay ug usa na dinhi ang barangay Indahag. Busa karon pa lang nagpahibalo na ang barangay council sa ilang mga residente sa ipatuman nga garbage collection schedule nga adlong Lunes. Kay ang gihatag sa atuang schedule sa city is only every Monday. So sa adlong Lunes lang ta magpagawa sa atong basura. Sigurado magid ko nga daghang kayo nga atong basura. Muna nga magsinabtanay lang sa takarong panahon na panahon sa transition gibali. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nagpaigayon og simulation exercise dala operasyon ang Department of Health Region 12 kalabot sa pagpahugot sa kampanya batok pagpanigarilyo og paggamit og vape sa mga pampublikong lugar sa General Santos City. Ani ang report. Was, tapos diri ka na nigarilyo. Pero kabalo ko nga diri, bawal manigarilyo. Wala siya graphic health warning po, sir. So, kani siya illegal smuggled. Nakabayad og multa nga 500 pesos isip first offense penalty kining usa ka lalaki nga naaktuang nakalapas sa no smoking policy sa usa ka food terminal sa Barangay Bula, General Santos City atol sa gipahigayong simulation the exercise. Dala sa operasyon sa Department of Health Region 12
ug PNP niadtong August 12. Ginasuta sab sa maong operasyon kung dunay mga tindahan ang nagabaligya og smuggled nga sigarilyo. Kung doon po nagbebenta at saka wala silang binabayarang tax, at saka doon din po, dalawa po yung mabibigyan ng citation, yung nagbebenta at saka yung naninigarilyo. Kasi mas malaki yung penalty nyo kaysa sa kanya na ninigarilyo. Sa maong operasyon, buot makita sa DOH-12 ang kahanas sa mga enforcer sa pagpatuman sa kampanya kalabot sa pagbawal sa pagpanigarilyo ug paggamit og vape sa mga pampublikong lugar, subay sab sa Comprehensive Smoke-Free Ordinance of General Santos City. Gani isip pagpahugot sab sa kaalam kalabot sa pagpatuman sa mong ordinansa, gipaubos sab sa training ug orientation sa DOH-12 ang kapin 50 ka mga PNP personnel sa Jensan ug Sarangani isip enforcer sa moong ordinansa. Ang moong lakang usa ka pamaagi aron malikay ang katawhan sa tobacco-related diseases. 10 to 13 people nga mamatay diri sa Pilipinas per hour. So kung bilangon na nato pila ka oras sa isa ka adlaw, that's 24 times 10, that's 240 deaths per day tungod lang sa tobacco-related diseases. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Libuan ka indigenous people nga mga mag-uma ug mananagat sa Mindanao ang buotabangan nga mas mapalambo pa ang ilang produksyon ug kita pinaagi sa kapin 6 billion pesos nga proyekto. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Dako ang natampo sa Mindanao sa natad sa agricultural production sa nasod. Daghan sa mga mag-uuma ug mananagat, mga indigenous people. Butang nga buot palambuon pa pinaagi sa MIADP o Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Usa kini ka 6-year nga special project sa Department of Agriculture sa pagigalayon sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP aron mapalambo ang produksyon ug kita sa mga mag-uuma ug mananagat sa indigenous cultural community sa Mindanao. Gigahinan kini og 6.6 billion pesos nga pondo gikan sa World Bank. 26 ka ancestral domain sa tibok Mindanao ang benepisyaryo nga gilangkuban sa 120,000 IP farmers o fisherfolk nga miyembro sa Indigenous Peoples Organization o IPO. Ang mismong mga IP ang mag-propose sa proyekto nga sa tanaw nila maugyod ang labing kinahanglan sa ilahang komunidad. Ang proyekto pwede nga mga infrastruktura sama sa mga kalsada o farm-to-market road, tulay, irigasyon, water system, mga pasilidad o makinarya sa pagpanguma. Apil na sa pondo ang ancestral production, enterprise development, institutional support o project management. Nakita na napakalaki ng gaps in terms of assistance and in terms of basic services, more so sa economic opportunities sa mga indigenous peoples, indigenous cultural communities. Sa Davao Region, unom ka ancestral domain ang makapahimulos. Gani doon na pipila ka proyekto ang naaprubahan sama sa 8.4 million pesos nga coffee processing facility nga proyekto sa Dato Danwata Women's Association sa Malita, Davao Occidental ug 139 million pesos nga farm to market road sa Talaingod, Davao del Norte. We target 30% in average yields for selected crops, 20% change in the average gross value of sales in indigenous peoples organization. Ang NCIP ang mususi kung dunay Certificate of Ancestral Domain o CADT ang mga benepisyaryo ug dunay bisag usa ka IPO nga rehistrado. Lakip kini sa criteria una maka-avail niini. Dapat ang i-propose nga proyekto nakalista sa ADAIF o Ancestral Domain Agricultural Investment Framework. Domain is a very wealthy property. Kailangan lang ma-manage at kailangan maturuan din ang IP to manage it. Kasi sa ngayon, parang gina-train yung mindset ng IP na tagatanggap lang ng ayuda. It should not be the case. Ang sa amin, they should be the one giving ayuda later on. Gisiguro sab nga dili mausik ang pondo ug dili lamuon og trabaho sa mga kontraktor ang proyekto. Case that they are not compliant with approved technical specifications and even construction methodology, kung bumagsak sila sa material testing natin, hindi natin syempre babayaran sila. Inaalagaan natin hindi lang yung pondo, sinisigurado natin ito kasi yung opportunity para makatulong tayo sa IT. Hindi po tayo papayag na yun ay kanilang
ididiretso based on what they think should be done but based on the agreed parameters natin. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban. 1. Mindanao. Nagmabulukon ang culminating activities sa Kadayawan Festival 2025 sa Davao City nga mao ang pamulak o float parade ug indak-indak sa Kadayawan o street dancing competition. Ani report ni John D. Esteban. Makaindak nga musika nga gikan sa pagbunal sa mga tambol o ubang instrumentong pangmusika. Mga makalingaw nga lumadnong sayaw, suot ang mga nindot nga costume. Makahingang hasab ang mga engrandeng float nga giadornohan og bulak, prutas ug uban pang mga dekorasyon. Highlight sa pamulak o float parade ang float sa mga kandidata sa Hiyas sa Kadayawan sa 11 ka ethno-linguistic tribe sa Davao City. Mauna ang nasaksihan sa mga Davaoenyo o bisita ato sa pamulak sa Kadayawan Domingo sa buntag. Wala igsapayan sa mga tao ang kainit basta makisadya lang sa tinuig nga selebrasyon sa Kadayawan Festival sa Davao City. Atul sa parada, nagpakita og tipik sa ilahang performance ang 16 ka contingent sa indak-indak sa Kadayawan o street dancing competition. Pagkahapon sila nagtigi alang sa Grand Showdown sa ilahang pasundayag nga nagpakita og storya sa abundang ani, kultura ug tradisyon. 8 ang misalmot sa open category, 8 sa Davao City School-based category. Sa katapusan, ang Balangay City High Performing Arts sa Mate City, Davao Oriental ang nagkampyon sa open category. Samtang ang Daniel R. Aguinaldo National High School ang nadaog sa school-based category nga nakarawat og tag 1 million pesos nga mismong si Davao City Acting Mayor Sebastian Basti Duterte ang mitunol. Basta kita nagkahigo sa wa tay lain mahingnan kundi amantera. Gawa sa mga lokal nga opisyal, nakipiesta sab sila Senador Christopher Bongo o Senador Ronald Bato de la Rosa. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Gitayog og magnitude 4 galinog ang lungsod sa Burgos sa Siargao Island sa Surigao del Norte ug Don Marcelino sa Davao Occidental kaganinang buntag. Sumala sa PHIVOLTS, nabati ang unang magnitude 4 galinog sa Don Marcelino sa Davao Occidental 5:32 kaganinang buntag. Hinuon sumala sa MDRRMO Don Marcelino, walay na danyo sa mauglinog. Samtang human sa halos 2 ka oras, gitayog sabog magnitude 4 nga linog ang lungsod sa Burgos nga nasa northern point sa Siargao Island sa Surigao del Norte 7:23 sa buntag. Sumala sa Surigao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walay na report nga danyo sa maong linog. Hinuon padayon ang monitoring sa MDRRMO Burgos. Ubay-ubay ka mga kolorom nga tricycle sa General Santos City ang na-impound gumikan sa walay prangkisa atol sa unang adlaw sa crackdown operation Bato Kolorom nga mga tricycle sa maong syudad. Ani report. Ano yung mong ginano na mo nga ikaw road bridge siya nga ikaw nagalit ikaw dyan nga. Usa-usa nga gipahunong sa mga personahe sa City Transport and Traffic Management Office Division sa Public Safety Office sa General Santos City. Kini mga tricycle nga nagapamasada sa kadalanan sa Barangay Dadyanga South sa General Santos City pasado alas 8 sa buntag adlawng Lunes. Kini human gisugdan na ang crackdown operation sa LGU batok sa kolorom nga mga tricycle nga naga-operate sa syudad. Ang maong operasyon giubanan sab sa Traffic Enforcement Unit sa Kapulisan sa General Santos City. Sa tibok adlaw, anaa sa 58 ka mga tricycle ang nahatagan og citation tickets. Sa maong ihap, 22 niini ang kolorom nga na-impound og gipabayad ang tag-iya og 3,000 pesos isip penalty ug ang uban gilang kuban sa ubang violations sama sa failure to display fare matrix, walay dalang lisensya, reckless driving ug speed contest o drug racing sa kadalanan. Aminado ang TEU nga ang maong operasyon makaapekto sab sa ubang commuters nga matanggong gumikan sa namenusan ang mga nagapamasada.
Kinulungkot din natin dahil napiktuhan talaga yung mga pasahero natin. Pero hindi naman ibig sabihin na sisihin natin yung ating mga authority. Matagal na panahon yung binigay sa mga tricycle driver natin na mag-secure ng kanilang prangkisa para maging legal ang kanilang pamasada. Pero kukunti lang yung apply. Hinuon matod sa TEU, wala pa'y deadline sa franchise application o renewal sa tricycle. Mamahimo pagyapon nga mudangop ang tricycle operator sa Public Safety Office sa Gensan alang sa pagproseso ni ini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Sa ato ng paglibot sa Mindanao, nalakipsab ang pagkaon sa atong bucket list. Apan ang mas exciting niini kung ang maong pagkaon bag-o sa imong panglasa. Sa manining crispy apan-apan o fried grasshopper nga usa ka sikat nga exotic delicacy sa Polomolok South, Cotabato. Ato kining tilawan dinhi sa May Mindanao. Mga kapuso, di na gumadakpan ang apan. Kapalo ba mo nga, kani daw, peste daw ni sa basakan, sa maisan, sa kasagbutan o ubang mga tanom. Pero dinhi sa Polomolok South, Cotabato, ginakaon kini. Ginahunungan gayod sa mga motoristang manglabay kini mga stall dinhi sa daplin sa highway sa barangay Siluay 7. Kaysa presyo nga 50 pesos matag baso, makatilaw na sila sa sikat nga exotic food nga crispy apan-apan o fried grasshopper. Sukad-sukad, wala pa gayud ko katilaw ni ining pagkaon, pero sige, challenge accepted. Ang lasa niya mga kapuso, mura siya kanang bulinaw, nga imo siyang giprito o gibutang ang gamay mga lamas. Murag wala siya laing nga aftertaste. Limpyo matud pa ang pagkaluto niini sumala sa mga mamaligyaay. Gikan sa pagdakup, makadagang higayon daw nila kini ginahugasan og tubig nga dunay sagol nga suka. Gimarinate, dayon gigisa nga dunay lamas og gidungan og seasoning isip pampalasa. Lami ni nga pagkaon, apan hinahinay lang daw alang sa mga allergic niini. Mga kapuso, atong suportahan ang atong mga local farmer nga nagapamaligya og apan kay kabalumod akong tabang daw kuno kini sa ilang panginabuhian. Ako si Efren Mamak and this is My Mindanao. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.